Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 114 hanggang 121. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kinaladkad ni Vince at Gover ang kanilang pagod na katawan pabalik sa kanilang silid. Ano? Hinamon ni Brother Francis ang isang kapalit na inner disciple. Nagulat si Gover nang marinig niya ang balitang ito. Napabuntong hininga si Vince, na konsensya at nag-aalala. Nag-aalala siya kay Francis pati na rin sa sarili niyang kinabukasan. Kuya Francis, masyado kang padalos-dalos. Alam kong para ito sa ikabubuti ko, ngunit natagpuan ni Vince at Gover si Francis, hindi sila kumpiyansa na mananalo ang huli. Brother Francis, alam kong magaling ka sa pakikipaglaban, ngunit kung gusto mong labanan si Fredrin, dapat ay maabot mo muna ang ika-9 na ranggo, para magkaroon ka ng mas mataas na tsansa na manalo. Higit pa rito, maaaring hamanin ng isang tao ang isang kapalit na panloob na disipulo isang beses bawat 6 na buwan. Sabi ni Gover. Walang nag-isip na mananalo si Francis dahil nasa 8th rank lang siya ng Consolidated Realm habang nasa half step ang kalaban niya Ascended Realm. Mula sa pananaw ni Gover, sinasayang lang ni Francis ang pagkakataong ito at kung gusto ni Francis na humamon muli, maghihintay siya ng kalahating taon. Sa kanilang mga mata ng ibang mga panlabas na disipulo, ang aksyon ni Francis ay katawa-tawa. Haha, mabuti, makikita natin kung gaano kalakas ang isang kapalit na inner disciple sa loob ng 3 araw. Ngumiti si Asher at sinabi kay Prinsesa Myra. Matapos makapasok sa clan, ang cultivation ni Asher ay umabot na sa peak 9th rank at iniisip niya kung hamanin ba niya o hindi ang top 20. Ngunit sa ngayon, hindi siya ganap na kumpiyansa at ang mga aksyon ni Francis ay parang detector, kaya halatang masaya si Asher. Sa loob ng kwarto. Hindi alintana ni Francis ang iniisip ng iba, ngunit kailangan pa rin niyang ipaliwanag ang kanyang mga aksyon sa dalawa. Ang layunin ko ay maging isang panloob na disipulo at kung hindi ko man lang mapangalagaan ang mga panlabas na disipulong ito, ano ang karapatan kung maabot pa ang mundong ito? Puno ng kumpiyansa ang boses ni Francis. Nagkatinginan sina Gover at Vince na puno ng pagkabigla. Ang talento ni Francis ay hindi mas mahusay kaysa sa kanila, ngunit ang kanyang ambisyon ay mas malaki. Sa mga sinasabi niya, parang gusto niyang durugan ang lahat ng panlabas na alagad. Kinaumagahan ng ikalawang araw, dumating si Vice Deacon Wang sa tinitirhan ng mga panlabas na disipulo. Pagbati, Vice Deacon. Ang mga kalapit na alagad ay yumukod lahat bilang paggalang. Ang mga Vice Deacon ay may posisyon na mas mataas pa sa mga panloob na disipulo. Tumango si Vice Deacon Wang at dumating sa tinitirhan ni Francis. Ang mga kalapit na outer disciples ay napalingon lahat kay Francis, nakalalabas lang. Francis, ang iyong gawain ay inilaan na. Sumunod ka sa akin sa Outer Clan Hall. Puno ng ngiti si Vice Deacon Wang. Salamat, Deacon. Sinundan ni Francis si Vice Deacon Wang ng may paggalang. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagtataka ng ibang mga disipulo. Kung isa lamang itong normal na trabaho, inanunsyo na lang sana ito ng Deacon, ngunit iba ang sitwasyon ni Francis. Una, hindi ibinalita ng Deacon ang kanyang gawain. Pangalawa, sila ay patungo sa Outer Clan Hall, kung saan naroon ang lahat ng makapangyarihang tao. Nagkatinginan sina Gover at Vince na may pag-aalala sa kanilang mga mata. Silang tatlo ay pawang mga disipulo ni Lord Gaius at nakagawa na sila ng away sa isang elder, kaya ang kanilang landas ay nakatadhana na mas mahirap kaysa sa iba. Pagkaraan ng ilang sandali, inakay ni Vice Deacon Wang si Francis kung saan naroon ang Outer Clan Division. Kinokontrol ng lugar na ito ang lahat tungkol sa mga panlabas na disipulo at tila, ang pinuno ng Outer Clan Division ay isang elder na nakarating sa True Spirit Realm. True Spirit Realm, kapag naabot ito ng isa, nangangahulugan ito na nasa tuktok sila ng clan at hindi sila madalas makita dahil halos palagi silang nasa liblib na pagmumuni-muni, kaya paano sila magkakaroon ng oras para abalahin ang mga bagay na ito? Sa makatuwid, ang pinuno ng Outer Clan Division ay hindi ang tunay na controller, ito ay ang Vice Heads. Francis, ang mga Vice Head ay nasa loob na naghihintay sa iyo. Si Deacon Miller, na nanguna sa entrance exam noong araw na iyon, ay naghihintay sa labas ng bulwagan.
Si Deacon Miller at Vice Deacon Wang ay parehong mula sa Outer Clan Division, kaya medyo pamilyar sila sa isa't isa at ito ang dahilan kung bakit naging magalang ang ugali ni Vice Deacon Wang kay Francis. Binati ni Francis si Deacon Miller, pagkatapos ay agad siyang pumasok sa bulwagan. Mayroong tatlong nakakatakot na aura sa bulwagan, ang mga aura na ito ay mas malakas kaysa sa iba na naramdaman ni Francis sa ngayon. Sa tatlong aura, dalawa sa kanila ang pamilyar, galing sila sa isang matanda na nakasuot ng puti at isang matanda na pula ang mukha. Kilala ni Francis ang dalawang matandang ito, sila ay ang matandang si Zhang at ang matandang si Gord na nakilala niya sa third test. Ang dalawang ito ay parehong vice head at sila ay may mataas na autoridad. Bukod sa dalawa, may isang azure-clothed middle-aged person na may mabagsik na mukha at ang kanyang aura ay kapantay ng dalawa. Hulaan ni Francis na ang taong ito ay magiging vice head ng Outer Clan Division. Pagbati, tatlong vice head. Hindi nangahas si Francis na maging mabagal, isa lamang siyang mababang langgam ng clan at sino man sa tatlong taong ito ang may hawak na aktwal na kapangyarihan at paglilinang. Nang makita si Francis na papasok, parehong nagliwanag ang mata ng matandang si Zhang at ang matandang lalaki na si Gord. Haha, siya si Francis. Ang azure-clothed vice head ay tumingin kay Francis ng may interes. Bilang vice head, alam niya ang lahat tungkol kay Francis at ang isang tulad niya, na mayroong low-tier spiritual body, ang ipinaglaban ng dalawa pang vice heads. Ang dalawang vice head, ang matandang si Zhang at ang matandang si Gord, ay parehong gustong si Francis ang magtrabaho para sa kanila at ang azure-clothed vice head ay halatang hindi utol, ngunit ang problema ay pareho silang gusto siya at wala ni isa sa kanila ang bumigay. Kanino niya dapat ibigay si Francis? Ito ay isang brain-breaking na tanong. Sa sitwasyong ito, tinawag ng vice head na nakadamit ng Asher si Francis para talakayin. Hindi nagtagal, naunawaan ni Francis kung ano ang lahat. Francis, ano sa palagay mo? Kung papasok ka sa Grasswood Division at susundan ako, ipapangako kong magiging maganda ang iyong kinabukasan. Umaasang sabi ng matandang si Gord. Tila isang mahusay na trabaho ang Pillmaster at alam ni Francis na karamihan sa mga pills na ibinibigay ng clan ay ginawa ng Grasswood Division. Kung siya ay magiging disipulo ng matandang si Gord, magkakaroon siya ng kalamangan sa mga tuntunin ng mga table tasks. Kailangang malaman ng isa na kapag ang isang tableta ay umabot sa antas ng spiritual pill, ang mga gamit nito ay nasa isang buong antas na mas mataas kaysa sa pinakamahusay na mga tableta sa mortal na mundo. Pay. Ang tunay na talento ng batang ito ay Ares. Francis. Basta sumunod ka sa akin, bibigyan kita ng 10 extra substandard primal crystal stones bawat buwan at mayroong spiritual condensing array, sa 1,000-leaf pond, ang likido sa loob ay nandoon sa loob ng 1,000 taon at ito ay mahusay para sa pagpapalakas ng katawan. Agad namang naglabas ng mas malaking pain ang matandang si Gord. Nang marinig ito, tumalon ang puso ni Francis. Ang isang panlabas na disipulo ay tatanggap ng isang substandard na primal na kristal na bato, na maaaring lubos na magpapataas ng bilis ng paglilinang ng isang tao at nagpa siya ang matandang lalaki na si Gord na bigyan siya ng 10. Bukod dito, mayroon ding hanay sa 1,000-leaf pond na lubhang nagpapataas ng bilis ng paglilinang ng isang tao. Matapos ang kani-kanilang mga mungkahi, nagsimula na namang magmura ang dalawang vice head. Hindi naiwasang matigilan ang nakasuot ng Asher na vice head, may suggestion ako. Ano? Tumigil sa pagtatalo ang dalawang matandang lalaki at lumingon sa kabilang vice head. Ang iyong argumento ay kung si Francis ay mas mahusay sa paggawa ng tableta o paggawa ng mga array, tama ba? Ngumiti si vice head na nakasuot ng Asher. Oo. Tama iyan. Tumango ang dalawa. Kung gayon, mas madali ito. Hayaang matuto si Francis sa bawat lugar ng ilang sandali, pagkatapos ay tingnan kung saang lugar siya mas nababagay. Sabi ni Vice Head na nakasuot ng Asher habang nakangiti. Nang marinig ang kanyang mungkahi, parehong nag-isip ang matandang si Gord at ang matandang si Zhang pagkatapos ay tumango sila. Mukhang ito lang ang paraan para manirahan kung saan nagpunta si Francis. Isang huling problema na lang ang natitira at doon muna gustong pumunta ni Francis. Sasama muna ako kay Vice Head Gord at sa Grasswood Division muna. Ibinigay ni Francis ang kanyang sagot.
Ang dahilan kung bakit pinili niya ang Grasswood Division ay ang parehong trabaho ni Gover at Vince ay konektado sa Grasswood Division. Si Vince ay isang magsasaka, habang si Gover ang magbubuhat ng basura. Kung nagtatrabaho siya sa Grasswood Division, kaya niyang alagaan ang dalawa. Sa wakas ay naayos na ang argumento at sa pamamagitan ng kanilang talakayan, inayos na si Francis ay mananatili muna sa Grasswood Division sa loob ng 10 araw, pagkatapos ay pumunta sa matandang si Zhang. Tulad nito, ang gawain ni Francis ay ipinasa. Sa parehong araw, sinundan niya ang matandang si Gord sa Grasswood Division. Habang nasa daan, patuloy na sinasabi ng matandang si Gord kung gaano kahusay ang mga gumagawa ng tableta at kung susundan siya ni Francis, magkakaroon siya ng mas magandang kinabukasan. Si Francis ay patuloy na sumang-ayon sa kanyang sinabi. Pagbati, Vice Head. Matapos makapasok sa Grasswood Division, yumuko ang lahat at nakita ni Francis na ang paggalang ng mga taong ito ay nagmumula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. May mga Pillmasters at panloob na mga disipulo sa mga taong ito. Bakit kasama ang batang iyon kay Vice Head Gord? Matapos madaanan ang isang burol, sumigaw ang isang panlabas na alagad. Ang mga panlabas na disipulong iyon ay si Lambert. Ang batang iyon kaya ang bagong personal na katulong ni Vice Head Gord. Imposible. Si Vice Head Gord ay napakahigpit sa pagpili ng mga personal na katulong. Isang panloob na disipulo noong huling pagkakataon ay natanggal pa nga. Ang mga kalapit na disipulo ay nagsimula sa talakayan, ngunit sa pagtingin sa kung gaano katanda si Gord ay patungo sa mahalagang bakuran ng Grasswood Division, tila si Francis ay napakahalaga. Hindi nagtagal, dinala ng matandang si Gord si Francis sa mahalagang bakuran, ang lugar na ito ay nagbigay ng malakas na amoy ng gamot at madalas na makikita dito ang mga master ng tableta. Francis. Boses ng isang babae. Pagtingin, nakita ni Francis na ang may-ari ng boses na ito ay ang prinsesa ng Cloud Country, si Myra. Tinutulungan ni Myra ang isang magandang babae sa paglilinis ng mga gamit. Vice Head Gord. Lumingon ang babae at nakangiting binati ang matandang si Gord. Pillmaster Jovan, ito ang iyong pamangkin na iyong pinag-usapan. Tanong ng matandang si Gord. Medyo kilala ng dalawa ang isa't isa at pagkatapos ng kaunting pagpapakilala, nalaman ni Francis na ang Pillmaster na nagngangalang Jovan ay ang tunay na tiyahin ni Myra. Matanda Gord, ang batang ito ang iyong bagong personal na katulong. Ang Pillmaster na si Jovan ay tumingin kay Francis ng may interes. Ito ay isang pill-making genius na sa wakas ay nakipagbuno ako sa matandang si Zhang. Pagmamalaki ng matandang si Gord. 115. Henyo sa paggawa ng tableta. Siya. Bahagyang huminto si Myra habang bumalatay sa kanyang mga mata ang hinala at pagkabigla. Hindi niya akalain na ang kabataang inaakala niyang normal ay isang pill-making genius, at sa tono ng matanda na si Gord, tila nakipag-away siya sa isa pang vice head para kay Francis. Nang marinig ito, nagulat din si Pillmaster Jovan habang sinuri niya si Francis sa isang bagong liwanag. Sa mga tuntunin ng paggawa ng tableta, kailangang aminin ni Jovan na si Vice Head Gord ay isa sa pinakamagaling at may kaalaman. Ngunit gaano man siya kahirap tumingin, wala siyang mahanap na espesyal tungkol kay Francis. Kung ang dahilan ng pagiging henyo niya ay dahil bata pa siya at malaki ang potential, hindi pa rin siya may kukumpara sa ilang Pillmaster sa clan na nagsimula ng mag-aral ng pill-making mula pa noong bata pa sila. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Prinsesa Myra, nagsimulang isipin ni Jovan na ang mga mata ng matandang si Gord ay nakapikit. Natuto ka na bang gumawa ng tableta o tumulong sa isang tao na gumawa ng mga table tas dati? Tanong ni Jovan. Ang paggawa ng Pildores ay nangangailangan ng napakaraming kaalaman bilang pundasyon. Hindi, wala akong alam. Hindi ito itinago ni Francis dahil parehong alam ito ng matandang si Gord at ang matandang si Zhang. Sa totoo lang, curious din siya kung bakit siya pinili ni Vice Head Gord at Vice Head Zhang. Wala kang alam. Nagkatinginan sina Jovan at Myra na hindi makapaniwala. Ang isang kabataang walang kaalaman sa paggawa ng tableta ay pinaglaban ng isang Pillmaster at isang Array Master. Agad na bumangon ang kawalang kasiyahan sa puso ni Prinsesa Myra.
Hindi siya naniniwala na mas masahol pa siya kay Francis at nakaramdam din si Jovan ng kawalang kasiyahan para sa kanyang pamangkin dahil ang huli ay nagsimulang matuto ng paggawa ng tableta mula sa murang edad para lamang sa araw na ito. Sa pag-iisip hanggang dito, tinawag ni Pillmaster Jovan ang matandang lalaki na si Gord sa gilid. Vice Head Gord, ang aking pamangkin ay ang prinsesa ng Cloud Country at natutunan niya ang landas ng mga table tasks mula pa noong siya ay bata pa. Sa mga tuntunin ng paglilinang at paggawa ng tableta, nahihigitin niya ang kabataang iyon na nagngangalang Hanford. May kumpiyansa na inirerekomenda ni Jovan ang kanyang pamangkin sa matandang si Gord. Anong aspeto ang mas mahina siya kaysa kay Francis? Sa mga tuntunin ng pagkakakilanlan, siya ay isang prinsesa at ito ay nalampasan maging ang mga panloob na alagad. Sa mga tuntunin ng talento at kaalaman sa paggawa ng tableta, madaling natalo ni Myra si Francis. Haha, Pillmaster Jovan, sa tingin mo ba nasira ang mata ko? Halos 100 taon na ako sa clan, anong klaseng henyo ang hindi ko nakita? Tumawa ang matandang si Gord. Isinasantibi ang paglilinang at autoridad, tinalo niya si Jovan sa karanasan. Hindi nakaimik si Jovan. Oo, naisip lang niya ang kanyang pamangkin, ngunit nakalimutan niya ang mga karanasan ni Vice Head Gord. Sa halos 100 taon, nakita ng Vice Head ang napakaraming henyo na tumaas at bumaba. Baka may kakaiba kay Francis. Bagamat naisip niya ito at nakakaramdam pa rin ng kawalang kasiyahan, gusto niyang makita kung ano ang napaka-espesyal kay Francis. Dahil kara-rating mo lang sa Grasswood Division, dapat kang maging pamilyar sa mga aklat na Beginner's Guide for Pill Making, at Pill Flame Heart Manual. Kung magkakaroon ka ng mga insight sa mga ito, mas magiging mabuti ito. Bukod dito, susundan mo ang Pillmaster Jovan at matutunan ang pundasyon ng paggawa ng tableta. Hindi nagtagal, sinabi ng matandang si Gord kay Francis kung ano ang gagawin. Kinuha ni Francis ang Beginner's Guide for Pill Making, at ang Pill Flame Heart Manual, pagkatapos ay tumango siya at umalis. Gumawa ang matandang si Gord ng ilang napakahalagang spiritual pill sa susunod na mga araw, para masagot ko ang iyong mga tanong tungkol sa mga table tasks. Sabi ni Jovan habang nakangiti. Tulad nito, nagsimulang matuto sina Francis at Prinsesa Myra mula kay Jovan. Ni hindi niya alam ang pangunahing kaalaman sa paggawa ng tableta, kaya paano siya makakakuha ng mga pasyalan mula sa Beginner Guide for Pill Making. Kahit ako nadama na mahirap matutunan ang Pill Flame Heart Manual. Pinulot ni Prinsesa Myra ang kanyang mga labi sa panghahamak. Inosente ang ekspresyon ni Francis habang walang magawa ang kanyang ulo. Hindi man lang niya piniling pumunta rito. Pakiramdam ni Prinsesa Myra ay para siyang natama ng unan, paano nagkaroon ng ganoong swerte si Francis. Myra, huwag kang maging walang galang. Matigas na sinabi ni Jovan pagkatapos ay bumaling ng paumanhin kay Francis, napakaraming kaalaman sa paggawa ng tableta. Dapat mong tandaan ang mga elemento ng lahat ng uri ng halaman at mula sa batayan na ito, makakalap mo lang ang esensya ng mga halamang ito. Sa Broken Moon Clan, ang bawat gumagawa ng tableta ay dapat maging pamilyar sa kanilang sarili, o kahit na isaulo ang 10,000 plant illustrations. Si Myra sa gilid ay natigilan, napakahirap na maging pamilyar sa 10,000 plant illustrations. 10,000 mga mapagkukunan ang kasama sa aklat na ito at ang mga normal na gumagawa ng tableta ay maaari lamang mag-solo ng kaunti nito. Maging si Prinsesa Myra mismo ay kabisado lamang ang 2000, 3000 halaman at ang mga elemento nito. Ano ang intensyon ni Auntie sa pagpapabasa kay Francis ng 10,000 plant illustrations? Biglang nag-click ang utak ni Myra at naintindihan niya. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, nang makita ng brat na ito ang 10,000 plant illustrations, ang napakaraming kaalaman ay magpapatigil sa kanya. Salamat sa iyong mungkahi. Si Francis ay hindi naghinala. Sure. Binasa muna ni Francis ang Beginner's Guide for Pill Making at Pill Flame Heart Manual at hindi nagtagal, kabisado niya silang dalawa. Ang gabay sa mga nagsisimula para sa paggawa ng mga pills ay medyo madaling maunawaan dahil ang mga nilalaman ay nakalagay sa kanyang ulo at sa makatuwid, mas madaling maunawaan. Bukod pa riyan, ang pangunawa at pagsusuri ni Francis ay higit na nalampasan ang iba pang mga kabataang kapareho ng edad.
Ito ay ang Pill Flame Heart Manual na nakakalito. Ito ay halos kasing hirap ng isang low-class mortal na kasanayan, ngunit ang tunay na problema ay dahil si Francis ay kulang sa pangunahing kaalaman. Mukhang tama si Pill Master Yovan. Hinanap ni Francis ang 10,000 plant illustration. Ang 10,000 plant illustrations ay mahal at ang mga normal na outer disciples ay hindi pinapayagang basahin ito, ngunit sa tulong ng Pill Master na si Yovan, hindi ito problema. Hindi nagtagal ay nakuha ni Francis ang 10,000 plant illustrations ngunit napahinto siya nang makita niya ito. Ang aklat na ito ay kasing laki ng cart ng kabayo at naglalaman ng mga elemento at impormasyon tungkol sa iba't ibang uri ng halaman. Nang makita ang nalilitong ekspresyon ni Francis, natawa si Myra sa kanyang puso. Shua! 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 Nang walang sabi-sabi, sinimulan ni Francis na bumasag sa 10,000 plant illustrations. Ang kanyang mga aksyon ay natigilan kina Yovan at Myra. Francis, huwag masyadong padalos-dalos. Kahit na ang mga henyo ay nangangailangan ng ilang taon upang lubos itong maunawaan. Tumawa si Yovan. Hindi sumagot si Francis, sa halip, ang kanyang bilis ay lalo pang lumakas na parang gusto niyang kainin itong 10,000 plants illustrations. Nang makita ang pantel na ekspresyon ni Francis, nagkatinginan sina Yovan at Myra at ngumiti. Makalipas ang kalahating oras. Nagpakawala ng mahabang hininga si Francis nang ibalik niya ang 10,000 plant illustrations na may pinanibik sa kanyang mga mata. Matapos basahin ang aklat na ito, ang kanyang kaalaman ay nadagdagan ng malaki, ang libro ay naglalaman ng mga bagay na hindi pa niya narinig. Ang ilan sa mga maalamat na bagay ay may mga epektong lumalaban sa langit. Halimbawa, nakita ni Francis ang halaman na ito na tinatawag na Mystic Heaven Spiritual Root, na maaaring agad na mag-upgrade ng normal na spiritual body ng isang tao sa Earth o Sky body. May iba pang kakaibang uri ng mga halaman tulad ng 1,000-year sleepgrass, na maaaring magpatulog ng mahimbing sa loob ng 1,000 taon habang pinapanatili ang kanilang katawan ng hindi nabubulok. O Ancient God's Blood, kung saan maaaring makuha ng isang tao ang kapangyarihan ng mga Diyos at maging isang 3-headed 6-armed figure. Sa kabuuan, napagtanto ng 10,000 plants illustration si Francis na may mas malaking mundo doon at sa naramdaman niya, ang clan na kinaroroonan niya ay sulok lamang ng totoong mundo. Salamat sa pagpapaunawa sa akin kung gaano kakulay ang mundo. Namula ang mukha ni Francis nang ibalik niya ang libro. Ang ekspresyon ni Yovan ay sobrang kakaiba, hindi niya akalain na ibabalik ni Francis ang 10,000 plant illustration ng ganoon kabilis. Hindi mo ba gustong basahin ito ng kaunti pa? Akala ni Yovan na matanto ni Francis kung gaano ito kahirap at huminto, ngunit ang ekspresyon ni Francis ay parang hindi ganoon. Ayos lang tingnan mo kahit isang beses lang. Ngumiti si Francis, ngunit hindi siya nagpaliwanag dahil ang isang normal na Pill Master ay nangangailangan ng hindi bababa sa 10 taon upang isaulo ang 10,000 plant illustrations. Sa sumunod na 2 araw, mabilis na tiningnan ni Francis ang nilalaman ng 10,000 plant illustration sa kanyang isipan at medyo naunawaan niya kung paano ginamit ang mga ito. Sa batayan na ito, nakita niya ang Beginner Guide for Pill Making na napakadaling matutunan at para sa Pill Flame Heart Manual, medyo natuto din si Francis. Ngunit ang dahilan kung bakit hindi niya lubos na maunawaan ito ay dahil ang manual na ito ay nangangailangan ng isa upang aktwal na magsanay ng paggawa ng tableta. Pagkatapos ng 2 araw, nakakuha si Francis ng ilang libro mula kay Yovan para madagdagan ang kanyang kaalaman at kapag may mga tanong siya, tatanungin niya si Yovan. Noong una, si Yovan ay puno ng paghamak ngunit kalaunan ay nabigla siya. Ang mga tanong na itinanong niya ay tila hindi isang taong nagsimulang mag-aral ng paggawa ng tableta. Si Francis ay parang espongha sa karagatan na mabilis na sumisipsip ng tubig. Lumipas ang oras nang hindi namamalayan at sa araw na ito ay may naalala si Francis. Ngayon ang araw na hinahamon ko si Fredrin. Nagbago ang ekspresyon ni Francis nang sabihin niya kaagad kay Yovan at sa matandang si Gord. Hinahamon ng isang kapalit na panloob na disipulo. Nagulat si Yovan habang nakatingin kay Myra para sa kumpirmasyon. Tumango ang huli dahil alam niyang totoo ito. Katawa-tawa. Ang iyong talento sa paglilinang ay kaya-kaya, dapat mong ilagay ito sa paggawa ng tableta. Sabi ng matandang si Gord.
Walang nag-aakalang mananalo si Francis dahil normal lang ang talento niya at isa siyang bagong disipulo. Mula sa pananaw ng matandang si Gord, si Francis ay magiging kanyang disipulo sa hinaharap at ayaw niyang mawala ng mukha ang huli. Una, may tiwala ako sa laban na ito. Pangalawa, natutunan ko ang itinuro mo sa akin. Hindi umatras si Francis. May tiwala ka. Galit na galit ang matandang si Gord na muntik nang malaglag ang kanyang balbas, ngunit pagkatapos ay kumislap ang kanyang mga mata habang nakangiti, sabi mo lang. Natutunan mo ang itinuro ko sa iyo. Tama iyan. Tiwalang sabi ni Francis. Imposible. Malamig na sumangot ang matandang si Gord dahil sa hindi makapaniwala, magtatanong ako sa iyo ng ilang mga katanungan at kung masasagot mo ang mga ito, walang makakapigil sa iyo na pumunta sa labanang ito. 116. Deal. Hindi nagtagal ay nagkasundo sina Francis at matandang si Gord. Sa gilid, hindi napigilan ni na Prinsesa Myra at Joven ang pagpapawis para kay Francis. Si Vice Edgan ay isa sa mga pinakamahusay na Pillmaster sa clan at mayroon siyang awtoridad sa parehong antas bilang isang elder. Maging ang mga panloob na disipulo at mga diakono ay gumagalang sa kanya. Malinaw na hindi ako babalik sa aking salita, sina Joven at Prinsesa Myra ay maaaring maging mga saksi. Ngumiti ang matandang si Gord. Mula sa kanyang pananaw, medyo masyadong mayabang si Francis at sa ngayon, mapipigilan niya ang huli na lumaban sa natatalo, habang pinapaunawa sa kanya na may mga bagay pa na dapat matutunan. Ang tanong ng matandang si Gord ay higit sa lahat tungkol sa Beginner's Guide for Pillmaking at hindi sa Pill Flame Heart Manual, dahil ang huli ay napakahirap para sa isang baguhan at ang matandang lalaki na si Gord ay ayaw siyang linlangan. Sa totoo lang, nang ibigay ng matandang Gord ang 2 libro kay Francis, inaasahan lang niya na pamilyar ang huli sa mga libro at hindi naiintindihan ang lahat. Ang katotohanan na sinabi ni Francis na nalaman niya ang lahat ng ito ay nagdulot ng sariling pagdududa ang matandang si Gord dahil ang kabataan ay tumagal lamang ng 2 hanggang 3 araw. Nakakita na siya ng mga henyo, ngunit kahit noon pa man, kakaunti lang ang natutunan ng mga taong iyon sa ganitong tagal. Ang unang tanong, ano ang paggawa ng tableta? Nagsimula ang matandang si Gord sa pinakamadaling tanong. Ang paggawa ng tableta ay ang pagkuha ng essence mula sa item at pag-condense nito. Ang kahalagahan ng paggawa ng tableta ay ang paggawa, dapat may tulong ng apoy ng tableta. Hindi lang sinagot ni Francis ang tanong ng matandang si Gord, nagdagdag din siya ng marami pang impormasyon. Ang unang tanong ay napakasimple at walang nagulat na masasagot ito ni Francis, ngunit ang pangalawang tanong ay mas mahirap. Pag-usapan ng tungkol sa pagpili ng mga mapagkukunan ng paggawa ng tableta. Mahinahong sabi ng matandang si Gord. Ang bawat halaman ay may kanya-kanyang katangian at elemento sa mundo, kaya't ang kanilang mga asensya ay magkakaiba. Sa makatuwid, kapag sinubukan ng isa na pagsamahin o pagsamahin ang mga ito ay lubhang komplikado. Maayos na sumagot si Francis at maraming kaalaman ang lumitaw sa kanyang isipan. Ano ang kailangang maging maingat kapag kinokontrol ang apoy ng kanilang tableta? Ang tanong na ito ay napakahirap para sa isang baguhan. Bago maabot ng isa ang True Spirit Realm, ang mga gumagawa ng tableta ay talagang walang sariling apoy ng tableta. Sa makatuwid, kailangan nilang maghanap ng mga bagay na makakatulong sa pag-apoy ng tableta. Halimbawa, ang apoy mula sa nasusunog na karbon ay maaaring gamitin upang lumikha ng mga table tasks, ngunit ang antas nito ay hindi magiging mataas. Ang mga item ng elemento ng apoy ay lumilikha ng mas mataas na antas kapag nasunog. Casual pa rin ang tugon ni Francis at nagsabi ng hanggang 1,000 salita sa isang hininga. Sa loob ng mata ng matanda na si Gord ay naroon ang saya at pananabik. Nagulat din si Joven, malinaw niyang alam na baguhan lang si Francis, ngunit malalim ang tanong na ito. Mukhang ang anumang tanong tungkol sa kaalaman ay hindi makalampas kay Francis. Mula sa isang tiyak na punto ng panahon, ang tanong ng matandang si Gord ay nagsimulang tumungo sa Pill Flame Heart Manual, sa halip na ang Beginner Guide for Pillmaking. Ang Pill Flame Heart Manual ay napakasalimuot at kung wala kang pangunahing kaalaman sa mga halaman, magiging milya-milya ang kasagutan ng isa. Ngunit wala sa kanyang mga tanong ang nanlinlang kay Francis. Ang pagkabigla ay lumitaw sa mukha ni Joven at si Prinsesa Myra ay natulala.
Ang ilan sa mga tanong ay napakahirap para sa kanya, isang taong natutong gumawa ng tableta mula pa noong siya ay maliit. Sa wakas, lumalabas ang malamig na pawis sa ulo ng matandang si Gord. Sa sandaling ito, hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o hindi, ngunit napatunayan ni Francis na natutunan niya ang Beginner Guide for Filmmaking at ang Pil Flame Heart Manual. Ang pagkakaroon ng gayong pagsusuri ay nangangahulugan na siya ay isang halimaw. Huling tanong. Huminga ng malalim ang matandang si Gord at same time na sinabi, dahil natutunan mo ang Beginner's Guide to Filmmaking and Pil Flame Heart Manual, sabihin sa akin ang orihinal na komposisyon na lumilikha ng Snow Spiritual Pil. Ang pil na ito ay makikita sa Beginner's Guide for Filmmaking and the Pil Flame Heart Manual. Orihinal na komposisyon. Huminga ng malamig si Jovan, ang tanong na ito ay halos umabot na sa kaibuturan ng paggawa ng tableta. Maraming mga sikat na gumagawa ng tableta ang may sariling composition, na binubuo kung paano dapat paghaluin ang mga halaman. Kahit na ang Snow Spiritual Pil ay isang simpleng spiritual pil at hindi komplikado, mahirap para sa isang baguhan. Ang isang baguhan ay hindi man lang alam ang mga tuntunin ng paghahalo ng halaman, kaya paano nila mahahanap ang komposisyon? Matapos itanong ang tanong na ito, tumahimik ang lahat. Napabuntong hininga ang matandang si Gord sa kanyang puso, napakahirap ba ng tanong na ito? Ang mga nakasagot sa tanong na ito ay pawang mga Pil Masters. Ang 1,000 taon na Ice Snow Lotus ay naglalaman ng asensya ng snow at yelo at isa ito sa mga pangunahing bahagi ng Snow Spiritual Pil. Ang dugo at utak ng Sharp-Skinned Spiritual Monkey ay bahagyang yang at ito ang pangalawang pangunahing sangkap. Ang 3 sprout emerald grass ay isang nakapapawi na material, na may kakayahang magpakalma ng isa. Sinabi ni Francis na may kabuoang 34 na halaman at kani-kanilang mga elemento at kung paano sila dapat ihalo. Nang matapos siya, ang matandang Gord at Jovan ay nakabuka ang kanilang mga bibig. Ang puso ni Prinsesa Myra ay nanginginig, ayaw niyang maniwala na ang kabataang ito sa kanyang harapan ay nalampasan ang kanyang sarili sa mga tuntunin ng paggawa ng tableta. Pagkaraan ng ilang sandali ang matandang lalaki, bumantong hininga si Gord habang matalim ang tingin kay Francis, ang galing. Ang tanong na ito ay nalampasan na ang napagkasundoan natin. Malinaw na alam niya na ang tanong na ito ay lumampas sa kung ano ang kanilang pinlano noon, ngunit ang kanyang intensyon ay upang sikmurain ang kaiabangan ni Francis. Ngunit sa kabaligtaran, ipinakita nito kung gaano kalaki si Francis. Wala kang alam ilang araw na nakalipas, kaya paano mo nalaman kung paano gumawa ng Snow Spiritual Pil? Nagtataka na tanong ni Jovan. Naghinala siya na si Francis ay natutong gumawa ng tableta noon. Haha, salamat sa iyo. Kung hindi mo pa ako binigyan ng 10,000 plant illustration noon, hindi ko masasagot ang tanong na ito. Bahagyang tumawa si Francis. 10,000 ilustrasyon ng halaman. Huminto ang matandang si Gord at tumingin kay Jovan na parang nagtatanong, ano ang nangyayari? Sumikip ang puso ni Jovan at agad niyang ikinwento kung paano niya inirekomenda ang 10,000 plant illustration kay Francis. Sa karanasan ni Vice Head Gord, paanong hindi niya makikita ang intensyon ni Jovan? Paano kung nabasa mo na ang 10,000 plant illustrations? Literal na may 10,000 komposisyon doon at nagkataon na kabisado mo ang komposisyon para sa Snow Spiritual Pil. Malamig nang umisi si Prinsesa Myra, naghinala rin siya na natuto na si Francis sa paggawa ng tableta noon. Hindi lang ang komposisyon ng Snow Spiritual Pil ang kabisado ko ang buong nilalaman. Mapanuksong sabi ni Francis. Ang buong libro. Nayanig ang puso ni na Jovan at Prinsesa Myra. Sinasabi mo ba? Nakabisado mo na ang buong 10,000 plant illustration. Napatayo ang matandang si Gord na puno ng pananabik. Sa halos 100 taon niyang karanasan, halatang kilala niya ang mga henyo na kayang kabisaduhin ang lahat ng kanilang nakita. Halimbawa, si Balmond ay isa sa kanila, ngunit sa mga tuntunin ng memorya, kahit si Balmond ay hindi kasing husay ni Francis. Si Francis ay hindi memorize everything, mas photocopy, ang mga bagay na nakita niya sa kanyang isipan. Kahit isang komplikadong larawan o martial art ay maaaring photocopy sa kanyang isip. Tama, sinasolo lang lahat ng nakikita ko. Casual na sabi ni Francis.
Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng pagkagulat ng iba, isang henyo na maaaring kabisaduhin ang lahat sa pamamagitan lamang ng pagbabasa nito ng isang beses ay maaaring makatipid ng mga taon ng pag-aaral. Higit pa rito, kabisado ni Francis ang buong 10,000 plant illustrations, na inabot ng 10 taon para maalala ng iba. Para patunayan na totoo ito, lumapit ang tatlo at nagtanong ng sunod-sunod na tanong mula sa 10,000 plant illustration. Ang tatlo ay nagtanong ng mga malamig na paksa at mga pambihirang halaman, ngunit ang kanilang mga tanong ay sinagot ng perpekto ni Francis. Ito ay sobrang nakakapanghinayang. Ang tatlo ay hindi nakaimik, lalo na sina Prinsesa Myra at Jovan, ngunit sa loob ng puso ng matandang si Gord, ito ay higit na pananabik. Noong araw na iyon sa ikatlong pagsubok, nakita niya na si Francis ay may mahusay na pangunawa at siya ay tumpak, na kinakailangan para sa paggawa ng tableta. Ngunit hindi niya akalain na ang tunay na talento ni Francis ay mas nakakatakot. Vice Head Gord, ngayon hindi mo na ako titigilan, di ba? Tumawa si Francis. Lumitaw ang mga itim na linya sa mukha ng matandang si Gord habang kumikibot ito, pumunta ka at tumama sa ilang bakal na pader para malaman mo kung gaano kataas ang langit. Walang paraan ang matandang si Gord para pigilan ang disciple na ito. Siya ay lubos na umaasa sa Francis na binugbog upang siya ay bumalik sa tamang landas. Hihihi, manood din ako. Si Myra ay nasa sabik din. Pumunta ka. Ikinawi ni Jovan ang kanyang mga kamay at tulad nito, umalis sina Francis at Princess Myra sa Grasswood Division at tumungo sila sa Outer Clan Hall. Ito ay sa Outer Clan Hall kung saan nagsimula ang unang tunay na labanan ni Francis. 117. Magkasabay na naglakad pabalik sina Prinsesa Myra at Francis. Habang nasa daan, si Prinsesa Myra ay tumatawa at ang kanyang ugali ay kapansin-pansing nagbago. Tiningnan ni Francis ang prinsesa ng kakaiba. Mula nang makapasok sila sa clan, ang prinsesa na ito ay nagpakababa sa iba sa kanyang kagandahan at pagkakakilanlan. Hindi na sana niya titingnan si Francis ng higit pa kaysa dati, ngunit ngayon ay iba na. Dahil sa karanasang iyon, napagtanto ni Prinsesa Myra na ang bataang nasa harapan niya ay maaaring isang henyo na hindi niya maaaring palampasin. Tila nakita niya ang pagtaas ng isang kababalaghan sa hinaharap, na naging bagong bituin ng mundo ng Pil. Bilang prinsesa ng Cloud Country, ang kanyang mga mata ay nalampasan ang iba pang mga panlabas na disipulo. Malinaw na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng isang mahusay na Pil Master para sa clan. Kung ang isang clan ay may maraming mahuhusay na gumagawa ng pil at may sapat na mapagkukunan, mas maraming mataas na kalidad na mga table tasks ang gagawin, na magiging sanhi ng pagtaas ng lakas ng clan. Kung nakuha niya itong pill-making genius sa harap niya para magtrabaho para sa hari, hindi maisip ang hinaharap. Ang problema lang ay napanatili ni Francis ang isang normal na ugali, wala siyang magandang nararamdaman sa prinsesa, ngunit ayaw niyang masaktan siya ng sabay. Ang Cloud Country ay ang kanyang sariling bansa kung tutuusin. Napabuntong hininga si Myra, alam niyang hindi maganda ang kanyang unang impresyon, ngunit hindi pa rin siya madaling sumuko dahil ang isang mahusay na gumagawa ng tableta ay napakahalaga sa hari. Hindi nagtagal, bumalik ang dalawa sa Outer Clan Hall. Alam ng maraming tao na hinahamon ng bagong papasok na disipulong si Francis si Fredrin ngayon, kaya ibinaba nilang lahat ang kanilang trabaho at pumunta para manood. Nang makita sina Francis at Myra na naglalakad na magkasama, ang mga kalapit na disipulo, lalo na ang mga bagong pasok, ay lahat ay natigilan. Kailan nakasama ni Francis ang prinsesa? Ang ilan sa mga panlabas na disipulo ay nadama na hindi ka panipaniwala. Nasanay na ang lahat sa lamig ng mga prinsesa at bukod sa mga taong tulad ni na Asher, hindi talaga siya nakikipag-usap sa iba. Hindi nagtagal ay dumating si Francis sa entablado kung saan ipaglalaban ang labanan. Ang yugtong ito ay malapit na kung saan nanirahan ang mga kapalit na panloob na disipulo. Ang kapalit na panloob na mga disipulo ay lahat ay may sariling mga patio at nakatanggap sila ng mas mabuting pagtrato at mga mapagkukunan. Sa sandaling ang isa ay naging isang kapalit na panloob na disipulo, hindi na nila kailangang gumawa ng katulad ng ibang mga panlabas na disipulo. Ang entablado ay gawa sa isang espesyal na purong itim na bato at ang tigas nito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa bakal. Mahihirapan ang martial masters na masira ito.
Sa tuwing hinahamon ng isang kapalit na panloob na disipulo, ang lugar na ito ay magiging lubhang masikip. Nakita ni Francis ang ilang pamilyar na figure tulad nina Asher, Rochelle, Lambert. At dalawang figure na nagmamadaling dumating, sina Gover at Vince. Hindi nagtagal, dumating na rin ang hinamon na si Fredrin. Ang mga labanang tulad nito ay palaging hindi pinapansin ng isang deacon o vice deacon at ang namamahala sa labanan ngayon ay si Deacon Miller. Pamilyar lahat sa kanya ang mga bagong disipulo dahil pinangunahan ni Deacon Miller ang lahat sa pagsusulit, ngunit tila wala lang isang tao na humahamon sa isang kapalit na panloob na disipulo. Ang unang labanan, Wang Yang, laban sa kapalit na inner disciple na Yundong. Ang mahigpit na boses ni Deacon Miller ay umalangaw-ngaw sa ilang milya at tumahimik ang mga tao. Seng! Seng! Dalawang figure na naglalabas ng malalakas na aura ang dumapo sa entablado. Sa entablado, magkaharap ang dalawang kabataan. Ang isa ay si Yundong, ika-20 na pwesto at ang isa ay ang naghamon, si Wang Yang. Ang dalawa ay parehong nakarating sa kalahating hakbang na Ascended Realm at ang kanilang mga aura ay mas malakas pa kaysa sa First Guard. Labanan ng kalahating hakbang na Ascended Realms. Nanginig ang puso ni Francis. Si Gover at Vince ay parehong nakatutok sa labanan. Sure! Sure! Dalawang figure ang lumipad sa hangin na lumikha ng mga pagsabog saan man sila magpunta. Ang enerhiya mula sa kalahating hakbang na Ascended Realms ay pira-piraso sa mga nasa ika-8 ranggo ng Consolidated Realm. Ang martial arts na ginamit ng dalawa ay pawang low-class mortal skills, na katumbas ng Holy Martial Arts. Sword whistle lang sa langit. Ang kapalit na inner disciple, si Yundong, ay nagsaksak ng kanyang espada at ang wind ripples ay naging mga talam na bomb-alot sa kalaban. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa tenga ng mga nanunood ang matalim na tunog ng pagsipol at nakaramdam ng sakit ang mga nasa ika-8 at ika-9 na ranggo ng Consolidated Realm. Maaaring gamitin ang ganoong kapangyarihan sa Consolidated Realm. Ang pagkakaiba sa pagitan ng half-step na Ascended Realm at 9th rank ay masyadong malaki. Nanginginig ang puso ng mga panlabas na disipulo habang tinitingnan nila ang kapalit na panloob na mga disipulo ng may paggalang. Sa mga panlabas na disipulo, ang nangungunang 20 ay ang mga piling tao. Kailangang nasa half-step na Ascended Realm ang mga humamon sa mga kapalit na inner disciples para magkaroon ng pagkakataong manalo. Malinaw na may mga taong nanalo sa peak 9th rank. Ngunit sa nakalipas na 2 taon, ang nangungunang 20 ay halos nasa kalahating hakbang na Ascended Realm. May malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang half-step na Ascended Realms na lumaban sa entablado. Ang kapalit na inner disciple na si Yundong ay laging may hawak na kalamangan at bawat galaw niya ay mapipilitin ang kalaban na umatras. Makalipas ang 40 hanggang 50 moves, sa wakas ay natalo si Wang Yang. Hindi gaanong tao ang nakatutok sa labanang ito dahil hindi nakakagulat ang kinalabasan, ngunit pagkatapos panoorin ang labanang ito, sa wakas ay natanto ng mga bagong panlabas na disipulo kung gaano kakilakilabot ang mga kapalit na panloob na disipulo. Mapatla ang mukha ni Asher at nang maisip niya kung paano niya haharapin ang isang kapalit na inner disciple, bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Kung kakaharapin niya si Yundong, matatalo siya sa 10 moves, wala man lang siyang tiwala na kaya niyang talunin si Wang Yang. Napakalakas, si Balmond ay ganito lang kalakas bago siya umalis. Nagkatinginan sina Gover at Vince at hindi nila maiwasang mag-alala para kay Francis. Na si Yundong ay nasa ika-20 lamang na ranggo, mahirap isipin kung gaano kalakas si Fredrin, na nasa ika-13 na ranggo. Sa pag-iisip hanggang dito, ang huling pag-asa ni Gover at Vince para kay Francis ay napatay. Natapos na ang unang labanan at ngayon, ito na ang pangalawang laban. Walang gaanong interesado sa unang laban dahil magkatulad ang lakas ng dalawa at pareho silang matandang disipulo kaya pamilyar sila sa kanilang kakayahan. Ngunit ang naghamon para sa ikalawang labanan ay nasa ika-8 ranggo lamang ng Consolidated Realm. Ang isang hamon na tulad nito ay hindi nakita sa nakalipas na 10 taon. Masasabing imbes na manood ng laban ang lahat ay narito sila para tingnan kung paano magiging katatawanan ang mga kabataan. Ang ikalawang labanan, hinahamon ni Francis ang kapalit na inner disciple na si Fredrin. Inihayag ni Deacon Miller.
Sa sandaling matapos ang kanyang mga salita, ang mga tao sa ibaba ay nagsimulang tumawa at sumipol. Tahimik. Si Deacon Miller ay nagbigay ng malamig na at isang presyon ang dumaan sa mga panlabas na disipulo na parang avalanche. Ang Ascended Realm ay parang isang bundok na nagparamdam sa mga panlabas na disipulo sa ibaba na para silang mga langgam. Agad na tumahimik ang karamihan. Sa wakas ay naunawaan ng grupo ng mga panlabas na disipulo kung gaano kalakas ang mga nasa Ascended Realm. Sa ilalim ng maraming tingin ng karamihan, lumitaw ang dalawang figure sa entablado. Si Fredrin ay nasa ika-13 na ranggo at ang kanyang katanyagan ay mas mataas kaysa kay Yundong. Ang pagkakaiba sa pagitan ng bawat ranggo ng kapalit na panloob ng mga disipulo ay hindi malaki, ngunit mayroong 7 lugar sa pagitan ng 13 at 20. Ang puwang na ito ay hindi dapat baliwalain. Nang makita ang lakas ni Yundong, maging sina Gover at Vince ay nawala ng pag-asa para kay Francis. Brat na may apelyidong Hanford, hinahangaan ko ang katapangan mong hamanin ako. Si Fredrin ay nakatayo sa entablado na walang pakialam, ngunit walang nag-iisip na siya ay mayabang. Ang isang kalahating hakbang na Ascended Realm ay madaling durugin ang isang cultivator sa 8th rank ng Consolidated Realm gamit ang isang kamay at ang cultivation ni Francis ay hindi pa umabot sa peak 8th rank. Kuya Hanford. Ang mga kamay ni Vince ay nakakuyom dahil sa pagkakasala at kawalan ng kakayahan. Dahil sa kanya kaya hinamon ni Francis si Fredrin. At sa sandaling ito, nang makita si Francis sa ilalim ng mapanuksong mga tingin, nakaramdam siya ng sakit. Ibinaba rin ni Gover ang kanyang ulo. Bagamat maaaring hindi niya maayos ang pakikitungo kay Francis, ang awayan sa pagitan nila ay nawala na ngayon. Sa ibaba ng entablado, sina Asher and Co. May pangungutya at simpatiya sa kanilang mga mata. Maging si Rochelle na ayaw kay Francis ay may ayaw at simpatiya sa kanyang mga mata. Siguro ito lang ang paraan para makalakad siya sa tamang landas, at tumuon lang sa paggawa ng tableta. Naisip ni Myra sa kanyang puso. Sa entablado. Ito ay magiging medyo mahirap. Hinarap ni Francis ang pinakamalakas na kalaban na nakaharap niya sa ngayon. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang kanyang panloob na lakas at mas mahusay na sirkulasyon ng dugo dahil sa presyon. Anak, paano kung isang kamay lang ang gagamitin ko at kung maaari kang manalo, kung gayon? Kumpiyansa na tumayo si Fredrin na may mapaglarong ngiti. Umaagos na tindig ng hangin. Paninigarilyo transparent step. Sa isang iglap, nawala si Francis sa paningin ni Fredrin. Biglang tumigil ang boses nang huli nang maramdaman niyang may tumutusok na tunog mula sa likuran niya. Nagkaroon ng talakayan ang karamihan sa kanila ay hindi pa nakikita ang figure ni Francis. Ang smoking transparent step ni Francis ay umabot na sa pinakamataas na antas at pagkatapos na sumanib sa flowing wind stance, umabot na ito sa isang ganap na bagong antas. 118. Tumalo ng puso ng mga nanunood sa ibaba. Walang sino man ang mag-aakala na ang isang kabataang nasa ika-8 ranggo lamang ng Consolidated Realm ay magkakaroon ng ganoong bilis at mahusay na paggalaw. Ang smoking transparent step ay kalahating mortal na kasanayan, ngunit sinanay ito ni Francis sa pinakamataas na antas. Bihira kahit sakla ng isang tao na magsanay ng kalahating mortal na kasanayan sa pinakamataas na antas. Higit pa rito, ito ay pinagsama sa flowing wind stance, na nag-upgrade sa tier nito nang hindi bababa sa kalahating ranggo. Maging si Fredrin ay natakot kay Francis. Starfinger. Ang dulo ng daliri ni Francis ay nagdure ng isang daloy ng liwanag, na bumabalot kay Fredrin. Pagsira ng windmill. Bulalas ni Fredrin habang umiikot ang mahinang asul na liwanag sa kanyang katawan na parang windmill, pagkatapos ay lumitaw ito sa labas at bumuo ng buhawi sa paligid ng kanyang katawan. Boom! Isang malalim na kalabog ang tumunog habang ang isang alo ng alikabok ay umaakyat sa hangin. Pigil ang hininga ng mga nanunood sa ibaba habang nakatutok sa entablado. Sa ilalim ng alikabok, isang figure ay kasing tahimik ng mountain na parang hindi natitinag. Oo. Ang figure ng isang kabataan ay itinulak ng 10 talampakan sa ere bago siya umikot ng pabilog at bumagsak sa lupa. Nakakatakot na lakas ng loob. Ang sorpresa ay sumilay sa mga mata ni Francis nang bumagsak siya sa lupa.
Bagamat hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas noon, ang pagganap ni Fredrin ay wala pa rin sa kanyang inaasahan. Ang panloob na lakas ng kalahating hakbang na Ascended Realm ay mas malakas kaysa sa ika-9 na ranggo, mayroong isang mas malaking dami ng panloob na lakas at ito ay na-condensed. Si Francis ay nasa ika-8 ranggo lamang ng Consolidated Realm. Kung hindi lang dahil umabot na sa peak 8th level ang kanyang Silver Wall technique at matigas ang kanyang katawan, ang paggalaw noon ay makakasugat sa kanya. Sa entablado. Tumayo si Fredrin sa parehong lugar habang siya ay malamig na ngumisi, brat na may apelidong Hanford, mas malakas ka kaysa sa inaakala ko. Ngunit kung ito lang ang lakas mo, wala kang karapatang pumili ng sapatos ko. Bumilis ang paghinga ni Francis habang nakapikit ang kanyang mga mata. Hu! Ang mga panlabas na disipulo sa ibaba ay nagpakawalan ng hininga, ngunit nanatili pa rin ang pagkagulat sa kanilang mga mukha. Masyadong mabilis ang palitan noon. Ang bilis ni Francis ay lumampas sa inaasahan ng lahat at naabot na nito ang kalahating hakbang na Ascended Realm. Ang mga ekspresyon ng pagkagulat ay lumitaw sa mga mukha ni Asher at Myra. Siguro, may ilang trick si Francis na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na manalo. Habang nagpapakawala ng hininga ang karamihan, muling nagbago ang sitwasyon. Magulong wind figure. Windmill cloud. Isang malakas, mapanirang panloob na lakas ang lumabas at bumuo ng isang windmill, pagkatapos ay sumugod ito kay Francis na parang dragon. Sa sandaling iyon, halos walang nakakita kung nasaan si Fredrin. Pinagsama niya ang mortal skill chaotic wind figure sa kanyang windmill change. Ang dalawang low-class mortal na kasanayan ay nag-complement sa isa't isa at ang lakas at bilis ay umabot sa tugatog ng Consolidated Realm. Ang perpektong pagsasama sa pagitan ng pag-atake at bilis, mukhang may karapatan si Fredrin na maging mayabang. Bulalas ang mga panlabas na alagad sa ibaba. Sa ilalim ng mapaminsalang hakbang na iyon, naramdaman ni Francis na para siyang dahon sa hangin na inililipad sa paligid. Silver Wall Standstill. Isang figurang kumikinang na pilak na parang pader na nakadikit sa lupa. Ang unang opensa ay hindi nakalusot kay Francis, ang depensa at lakas ng huli ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Ang Silver Wall technique ay isa na sa pinakamahuhusay na low-class mortal na kasanayan at ang returning breath technique ni Francis ay ginawang mas siksik ang kanyang panloob na lakas kaysa sa mga nasa parehong ranggo at may kakayahan itong matuno ang panloob na lakas ng iba. Malinaw, ang pagkakaiba sa paglilinang ay hindi maaaring baliwalain. Kung ang lahat ng ginawa ni Francis ay ipagtanggol, sa kalaunan ay masasakop siya ni Fredrin. Windmill cloud. Ang hakbang ni Fredrin ay nagsimulang itulak si Francis pabalik. Silver air barrier. Isang mahinang transparent na silver glow ang lumitaw sa katawan ni Francis at nagpadala siya ng malalim na malakas na aura. Isang malakas na putok ang narinig habang ang silver barrier ay umaalon at naging hindi matatag, ngunit nagawa pa rin itong harangan ang windmill cloud ni Fredrin. Naunang umatake si Fredrin ngunit hindi niya pinabagsak si Francis gaya ng inaasahan. Umaagos na tindig ng hangin. Tornado stance. One-line star finger. Agad na gumanti si Francis at ginamit niya ang flowing wind stance at tornado stance ng sabay-sabay. Gumamit siya ng flowing wind stance dahil mapapabilis nito ang kanyang pag-atake at makakasabay sa bilis ni Fredrin. Ang tornado stance ay 70 hanggang 80% ang naunawaan, 20% higit pa kaysa sa huling pagkakataon. Ngunit hindi iyon ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Ito ay ang one-line star finger. Ang star finger ni Francis ay umabot na sa ika-7 antas, na siyang pinakamataas. Ang daliri ay parang bulalakaw matapos sumanib sa tornado stance. Boom! Ang daliri ni Francis ay diretsyong tumusok sa defensive barrier ni Fredrin at naging dahilan upang mawala ng pag-asa ang huli at umatras. Ito ang unang pagkakataon na pinilit ni Francis si Fredrin pabalik. Si Fredrin ay pinilit na bumalik. Ang pagbabago ay nagulat sa panlabas na mga alagad. Habang umaatres, pilit na inilipat ni Fredrin ang kanyang panloob na lakas, sinusubukang gumanti. Ngunit ito ay nagpabagal sa kanya at lumitaw ang ilang mga pagkukulang. Nakita ito ng matalas na kaliwang mata ni Francis at agad niyang ginamit ang kanyang star finger. Sa sandaling ito, nalampasan ng star finger ang dati nitong pinakamabilis na bilis at pinsala.
Ang Starfinger ay isang pictier martial art na ang lakas ay maihahambing sa kalahating low-class mortal na kasanayan at kapag sinanay sa ikapitong antas, madali nitong matatalo ang mga nasa ikasyam na ranggo. Bagamat ito ang nangyari sa mortal na mundo at hindi sa clan, ipinakita pa rin nito kung gaano kalakas ang kasanayang ito. Pinagsama rin ni Francis ang kanyang tornado stance ng perpekto sa Starfinger, na naging dahilan upang ang pinsala nito ay umabot sa bagong antas. Tornado stance. Starfinger. Si Francis ay patuloy na umaatake habang siya ay may kalamangan at pinupuntiryan niya ang mga kapintasan ni Fredrin. Kasabay nito, pinagsama ni Francis ang kanyang tornado stance sa Starfinger, na naging dahilan upang ang kanyang mga pag-atake ay mas mabangis. Ang brat na ito ay nag-iingat ng kanyang lakas noon. Nagulat at nagalit si Fredrin sa parehong oras. Hindi lang siya nakaganti, pinigilan pa siya. Siya ay itinulak pabalik ni Francis noon, ngunit ayaw niyang umatras, kaya sinubukan niyang ibalik ang sitwasyon gamit ang kanyang cultivation sa kanyang kalamangan. Ngunit ang resulta ay ang mga pag-atake ni Francis ay naging mas mabangis at nakuha ang mga maliliit na kapintasan na ginawa niya. Deng! 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 Sa entablado, tuloy-tuloy na napaatras ang gulanit na figure ni Fredrin. Dahil sa eksenang ito, napanganga ang mga panlabas na alagad. Anong nangyayari? Pinipigilan si Fredrin. Nabaling ang kanilang mga tingin kay Fredrin, na umaatres. Hindi lamang ang mga panlabas na disipulo ang natigilan, ang isang kislap ng pagkagulat ay sumilay pa sa mga mata ni Deacon Miller. Ang mga bagong disipulong iyon tulad nina Asher, Myra, Rochelle at kasamahan. Naging bato ang lahat. Malinaw, ang pagiging rank sa ika-13 ay nangangahulugan na ang killer move ni Fredrin ay hindi gaanong simple na siya ay itulak ng isang tao sa ika-8 ranggo ng Consolidated Realm. Pagsabog ng windmill. Isang malakas na panloob na lakas ang lumabas mula kay Fredrin, umikot ito ng galit at pagkatapos ay namuo at sumabog. Boom! Isang malakas na pagsabog ang tumunog habang binalot ng airwave ang lahat sa 10 hanggang 20 metrong radius. Isang malaking butas ang naiwan sa purong itim na bato, na maraming beses na mas malakas kaysa sa karaniwang bakal. Ang dalawang figure ay pilit na pinaghiwalay sa pamamagitan ng paglipat. Teng! Si Francis ay pumitik sa himpapawid at siya ay bumagsak pabalik sa lupa na huminga. Sa malayo, nakatayo din ang figure ni Fredrin sa lupa habang bahagyang umuusad ang kanyang dibdib, makikita ang ilang butas sa kanyang kamiseta. Nakakatakot ang lakas ng pakikipaglaban ng brat na ito. Mukhang hindi nang ibabaw si Fredrin. Nag-uusap ang mga nanunood. Teka! Malalim ang sinabi ng isa sa half-step na Ascended Realm na disipulo, kahit na malakas ang bilis at opensa ni Francis, paanong hindi siya nasaktan? Posible lang iyon kung ang taong nagsasalita ay ang kapalit na inner disciple na hinamon noon, si Yundong. Sa pamamagitan ng kanyang babala, naunawaan din ito ng marami pang iba. Maliban na lang kung ang body strengthening technique ni Francis ay umabot na sa antas kung saan kaya nitong kontrahin ang mga nasa ika-9 na ranggo. Sinabi ni Wang Yang na humamon kay Yundong. Tama. Pangunahing nakatuon siya sa pagpapalakas ng katawan at naabot niya ang isang antas na katulad ng kay Horace. Nagbibigay ito sa kanya ng kakayahang lumaban sa isang taong nasa kalahating hakbang na Ascended Realm at hindi masugatan. Sabi ni Yundong nang may kumpiyansa. Natuklasan ng dalawang half-step na Ascended Realm Cultivator ang isa sa mga hidden card ni Francis. Ang karagdagang pagsulong sa pagpapalakas ng katawan, mas mahirap na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Napakabihirang para sa isa na magsanay ng isang mortal body strengthening technique sa antas kung saan maaari itong makalaban sa ika-9 na ranggo. Sa nangungunang 20 panlabas na alagad, 3 lamang ang nagkaroon. At sa 3, ang katawan ni Horace ang pinakamalakas. Sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kalamnan, maaari niyang duminahin ang 9th rank at kontrahin ang peak 9th rank. Dito na magtatapos. 70% lang ng lakas ko ang ginamit ko noon. Susunod, haharapin mo ang paghihiganti ko. Ang malamig na liwanag ay kumislap sa mga mata ni Fredrin habang naglalabas siya ng malakas na aura, na naging sanhi ng pagsipol ng hangin. Ang aura na iyon ay napakalapit sa Ascended Realm. Naging seryoso ang ekspresyon ni Francis.
Alam ng lahat na si Fredrin ay sobrang seryoso na ngayon. Windmill Water Divisible Palm. Lumitaw ang condensed blue light mula sa palad ni Fredrin at umikot sa napakabilis na bilis. Nang mailabas ang palad na iyon ay nagsimulang mag-buzz ang Aira. Ang palad na iyon ay tila maaaring hatiin ng ilog at i-flip ang ulap. Oh my God! Natutunan niya ang hakbang na iyon. Ang windmill manual ng isang tao ay dapat na napakalapit sa ika-10 antas upang makontrol ang hakbang na ito. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Yungdong. 119. Windmill Water Divisible Palm. Ipinakita na ngayon ni Fredrin kung ano ang nagpapahintulot sa kanya na maging ika-13 na ranggo sa lahat ng mga panlabas na disipulo. Sa ilalim ng mapang wasak na palad na iyon, naramdaman ni Francis na siya ay nahaharap sa isang bagyo. One-line Starfinger. Tornado Stance. Inilagay ni Francis ang lahat ng kanyang lakas sa Starfinger at Tornado Stance. Kasabay nito, hindi niya pinigilan ang anumang lakas sa kanyang Silver Wall technique. Isang marahas na liwanag ang sumalubong sa malakas na hangin. Q. Nagtagpo ang palad at daliri sa himpapawid at nag-intertwine sila, ngunit hindi nangyari ang pagsabog tulad ng inaasahan. Napakatahimik ng eksena na nakakatakot. Makalipas ang kalahating hininga, isang pagsabog ang nangyari at lumikha ito ng channel sa pagitan ng entablado. Boom! Ang figure ni Francis ay napabalik sa 10-10 hakbang at ang kanyang mukha ay agad na pumuti, ngunit hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng kulay. Ang palitan noon ay halos mapasok siya ng dugo. Hindi niya inaasahan na ang isang low-class mortal na kasanayan ay may ganoong kapangyarihan sa kamay ng isang kalahating hakbang na Ascended Realm. Huminga ng malalim si Francis, kahit na manalo siya ngayon, walang alinlangan na magiging mahirap itong labanan. Hanggang ngayon pareho, sila ni Fredrin ay nagdusa ng magaan na pinsala. Parehong malalakas na galaw ang Windmill Explosion at Windmill Water Divisible Palm. Windmill Water Divisible Palm. Si Fredrin ay umatake habang hawak niya ang kalamangan. Ang galaw niyang ito ay maaaring gamitin ng tuloy-tuloy. Bahagyang tindig ng hangin. Starfinger. Ang estilo ni Francis ay biglang nagbago nang ang kanyang mga pag-atake ay naging matalas at mas mabangis. Ang partial wind stance ay ang third stance ng 4 na wind stance at ang forte nito ay opensa. Noong nakaraan, ang Starfinger ni Francis ay hindi pa umabot sa 7th level at ang partial wind stance ay hindi pa ganap na naiintindihan, ngunit nagawa pa rin niyang talunin si Lambert. Ngayong pareho ng ganap na natutunan, binigyan siya nito ng kakayahang harapin ang kalahating hakbang na Ascended Realm. Thok! 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 Ang matalim na pag-atake ni Francis ay parang mga kutsilyo na nakipagsagupaan sa Windmill Water Divisible Palm. Shua! Matapos ang pagsasanib ng partial wind stance sa Starfinger, maaaring kontrahin ng pagkilos ang Windmill Water Divisible Palm ni Fredrin. Nagulat si Francis at naglagay siya ng mas maraming lakas. Bagamat mas matagal na na-activate ang Windmill Water Divisible Palm, mas tumagal ito kaysa sa Starfinger. Idinagdag ang katotohanan na si Fredrin ay may mas mataas na paglilinang, ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay tumaas. Thok! 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 Ang mga pag-atake ni Francis ay maaaring tumago sa Windmill Water Divisible Palm ngunit hindi nito kayang malabanan ito. Ang paglipat na ito ay naglalaman ng panloob na lakas ni Fredrin na nasa kalahating hakbang Ascended Realm. Maaaring sabihin ng isang tao na ang opensa ni Francis ay parang busog, mataas ang peak damage nito. Ang pag-atake ni Fredrin ay parang chainsaw, tuloy-tuloy at malakas. Si Francis ay patuloy na gumagamit ng flowing wind stance, partial wind stance at Starfinger para makipagpalitan ng suntok kay Fredrin, ngunit ang tanging magagawa niya ay hindi matalo. Sa kabilang side, nagsimula nang lumitaw ang malamig na pawis sa noo ni Fredrin. Ang Windmill Water Divisible Palm ay ang kanyang pamatay na hakbang at ang tanging makakahadlang sa Starfinger ni Francis. Hindi naman sa wala siyang ibang mahusay na offensive skills, sadyang wala ni isa sa kanila ang sumasabog at hindi nila mablock ang Starfinger. Tanging itong Windmill Water Divisible Palm lang ang makakapagtanggol at makakaatake ng sabay habang halos walang mga depekto. Sa pagmamasid sa pagtatalo sa pagitan ng dalawa, ang mga panlabas na alagad ay natigilan. Kahit sinong nanalo, ang laban ay wala na sa kanilang inaasahan.
Ang pagganap ni Francis ay nagulat sa iba pang mga panlabas na disipulo. Nagkatinginan sina Wang Yang at Yundong at nakita nila ang hindi paniniwala sa mga mata ng isa't isa. Matatalo ang sinuman sa dalawang kaharap na mag-isa kay Francis. Ang pagsasama ng partial wind stance at star finger ni Francis ay maaaring makapasok sa top 10 sa mga tuntunin ng opensa. Sa sitwasyon ngayon, parang draw. Ang salik sa pagpapasya ay kung gaano katagal sila magtatagal. Ang mga galaw ay parehong gumugugol ng maraming enerhiya, ngunit si Fredrin ay dapat manalo dahil siya ay nasa kalahating hakbang na ascended realm. Sinuri ni Wang Yang. Nagkaroon ng talakayan sa mga manunood, ngunit inakala ng karamihan na si Fredrin ang mananalo. Paanong ang lakas ng loob ng lalaking ito ay napakakapal? Sa entablado, si Fredrin ay natigilan. Walang ibang kabataan sa ikawalong ranggo ng Consolidated Realm ang dapat na patuloy na gumamit ng hakbang na ito. Dahil sa returning breath technique ni Francis, nadouble ang lakas ng loob niya kaysa karaniwang mayroon ang isa. At higit pa rito, ang kanyang silver wall technique ay nagbigay sa kanya ng higit na kapangyarihan. Ayon sa pagsusuri sa kaliwang mata ni Francis, mayroong 50% na pagkakataong manalo sa pamamagitan ng pagdrag nito palabas. Mula dito, makikita kung gaano kalakas si Fredrin. Kung hinamon niya ang isang mas mababang ranggo tulad ni Yundong sa halip, madali siyang manalo. Ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng ika-20 at ika-13 ay napakalaki. Sa pagharap sa 50 hanggang 50 na pagkakataon, hindi payag si Francis. Habang nakikipaglaban ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Vince at Gover. Napatulala ang dalawa at nakabara sa lalamunan ang kanilang mga puso. Bukod sa pagkabigla at pagtataka, laging may guilt. Bilang kanyang mga kapatid, masyado nilang minamaliit si Francis. At sa pagtingin sa kasalukuyang lakas ni Francis, tiyak na mayroon siyang mga kwalifikasyon upang hamanin ang isang kapalit na panloob na disipulo. Anong uri ng halimaw si Francis? Paano siya magkakaroon ng ganoong kakilakilabot na kapangyarihan sa labanan? Huminga ng malamig si Prinsesa Myra. Sa wakas ay napagtanto niya na ang talento ni Francis sa pakikipaglaban ay hindi mas mahina kaysa sa kanyang talento sa paggawa ng tableta. Pawang bitter ang dalawa sa entablado. Sumigaw si Fredrin sa kanyang puso, kahit nanalo siya, nawala ito sa kanyang mukha. And what if? Just what if? Nagdrawing sila. Hindi siya magkakaroon ng mukha upang tumingin sa sinuman. Dahan-dahang bumukas ang kaliwang mata ni Francis at sinuri nito ang kani-kanilang sitwasyon. Minsan ang malakas na opensa ay hindi nangangahulugan ng tagumpay. Ang iba't ibang estilo ng pakikipaglaban ay maaari ding mag-ambag sa kung sino ang mananalo. Tila nakakuha ng ilang insight si Francis. Sa sandaling ito, isang manipis na layer ng Asher ang lumitaw sa left eye ni Francis. Tapusin na natin ito. Ang figure ni Francis ay biglang bumagsak sa hangin at binago ang kanyang galaw. Mahiwagang wind palm. Tornado stance. Mula sa palad ni Francis, isang manipis na Asher na bola ang nagsisimula ng mamuo. Ang kanyang paggalaw ay tila mabagal, ngunit sa katunayan ito ay napakabilis. Tila kahit ang langit ay tinutulungan siyang palamigan ito. Shoo! Nang ilabas ni Francis ang kanyang palad, ang kalapit na hangin ay nagsimulang magulong pumiglas na parang ang kanyang paggalaw ay maaaring sirain ang lahat ng bagay na nasa daanan nito. Ang galaw na iyon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Deacon Miller. Ang mysterious wind palm ni Francis ay nagmula sa batang babae sa kanya noong araw na iyon at naunawaan na niya ang kasanayan at pinagsama ito sa kanyang tornado stance. Bakit hindi pagsamahin ang partial wind stance sa halip? Nagpasya si Francis na pagsamahin ang tornado stance dahil magkapareho ang estilo ng dalawang kasanayan. Higit pa rito, ang pagsasama ng dalawang kasanayang ito ay nagpatagal sa kapangyarihan ng pag-ataking ito, na perpektong sumalungat sa pamatay na hakbang ni Fredrin. Windmill Water Divisible Palm. Mahiwagang wind palm. Tornado stance. Ang dalawang magkatulad na galaw ng palad ay magkasalubong. Sa isang iglap, ang purong itim na bato sa ilalim ng kanilang mga paa ay naduraj hanggang sa pulbos at humihip sa hangin. Sa ilalim ng itim na usok, nagsanib ang dalawang palad. Noong una, bahagyang nanginig ang mysterious wind palm ni Francis. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalo itong lumakas. Anong kakaibang galaw ito?
Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Fredrin, pakiramdam niya ay nahulog siya sa whirlpool at hindi siya makatakas. Shoom! Tumalo ng puso ni Fredrin nang marinig niyang napunit ang kanyang inner strength barrier. Sa susunod na sandali, ang kanyang windmill water divisible palm ay nawasak at ang sakit ay kumalat sa kanyang katawan simula sa kanyang braso. Ah! Napasigaw si Ji Fenhyun habang itinapon pabalik ang kanyang katawan. Lumingon ang mga tao at nakita nilang may daan-daang mga marka ng dugo sa katawan ni Fredrin. May 10-10 marka din sa mukha ni Fredrin, mukhang disfigured ang mukha niya. Nakakatakot na galaw. Huminga ng malamig ang ibang mga alagad sa labas. Gayun din, ang hakbang na ito ay hindi malubhang nasugatan si Fredrin, ang mga madugong sugat sa lahat ng dako ay naging dahilan upang ang iba ay nanlamig. Ang galaw na iyon ay parang Heavenly Wind God technique ng clan. Bulong ni Deacon Miller sa sarili. Sa stage, nagkaharap ang dalawa. Bagamat nawala si Fredrin sa nakaraang palitan, hindi siya malubhang nasugatan. Mahiwagang wind palm. Tornado stance. Huminga ng malalim si Francis nang muling lumitaw ang Asher Glow sa kanyang palad. Ang talas na nagmumula rito ay naging dahilan ng paglamig ng mga manunood. Sumusuko na ako. Malamig na sinok si Fredrin, pumipintig ang mga marka sa kanyang katawan na para bang binabalaan siya kung gaano kalakas ang galaw na iyon. Kung ang lakas ni Francis ay medyo mas malakas, ang kanyang buong katawan ay napunit na. Sumuko na. Nanginig ang puso ng mga tao, ngunit hindi sila nagulat sa desisyon ni Fredrin. Nakatingin lang sa mukha ng huli at daan-daang marka ng dugo ang naging sanhi ng panginginig ng iba sa takot. Ang labanang ito ay napanalunan ni Francis. Si Francis ang magiging bagong kapalit na inner disciple, papalitan ang natalo. Tunog ang mabagsik na boses ni Deacon Miller. Sa oras na ito, ang mga panlabas na disipulo ay nakabawi na sa kanilang pagkatulala. Tumayo si Francis sa tuktok ng entablado at malamig na pinagmasdan ang mga tao sa ibaba. Ah! Si Lambert pati na ang ilan pang panlabas na disipulo ay natakot kaya ang kanilang mga binti ay naging halaya. Ang dahilan kung bakit hinamon ni Francis si Fredrin ay upang itatag ang kanyang pangangibabaw at magkaroon ng mataas na awtoridad dito. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila ang epekto ay mas mahusay kaysa sa inaasahan. Ang ibang mga panlabas na alagad ay tumingin sa kanya na may pag-iingat at takot. Isang buhay na halimbawa ang duguan, halos pumangit na si Fredrin. 120 Mero Cleansing Peel. Sa isang gusali ilang daang hakbang ang layo. Damit. Paano maitatag ng isang alagad ni Lord Gaius ang kanyang pangangibabaw? Ibinagsak ni Roldan ang kanyang kamay sa mesa, na yumanig sa gusali at muntik na itong gumuho. Sa tabi niya ay nakaupo si Horace, ika-4 na pwesto. Nakita ng dalawa ang buong labanan. Nung una, manunood sila ng palabas na ito, pero hindi inaasahan ang resulta. Tinalo ng isang kabataang kakapasok lang sa clan si Fredrin, na nasa ika-13 na ranggo at matagumpay siyang naging nag-iisang disipulo sa ilalim ng ika-9 na ranggo na nararanggo sa nangungunang 20. Mas malakas ang batang iyon kaysa sa naisip ko, ngunit hindi man lang siya makakatagal ng 10 galaw laban sa akin. Malamig na tiningnan ni Horace si Francis. Hindi naghinala si Roldan sa kanyang mga salita. Normal pa rin ang mga nasa rank 11th hanggang 20th, pero pagpasok sa top 10, hindi na normal. Ang mga mataas na ranggo na panlabas na disipulo ay may kakayahang hamanin ang mga nasa Ascended Realm. Halimbawa, hinamon ni Horace ang isang cultivator na nasa first skies of the Ascended Realm. Tila, ang halimaw na narank sa first sa mga panlabas na disipulo ay tinalo ang isang cultivator ng Ascended Realm, kahit na siya ay nasa half-step Ascended Realm lamang. Sure! Isang figure ang biglang lumitaw sa likod ng dalawa. Vice Deacon Wang. Sina Horace at Roldan ay parehong tumayo at yumuko. Ang mga deacon ay nagkaroon ng cultivation ay nasa ika-4 o ika-6 na kalangitan ng Ascended Realm. Siyempre, hindi malakas ang isang deacon gaya ni Lord Gaius na namamahala sa mga bagay sa mortal na mundo, kailangan lang ng isa na nasa Ascended Realm para maging isa. Itong Francis ay medyo hindi inaasahan. Bahagyang nagulat si Vice Deacon Wang nang sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Matagal na siyang hindi nakakita ng taong may ganoong lakas sa pakikipaglaban.
Vice Deacon Wang, dapat mong malaman na siya ay isang disipulo ni Lord Gaius, kaya bakit mo siya binigyan ng isang gawain? Medyo masisi ang boses ni Roldan. Ang vice-deacon na ito ay may magandang relasyon sa Hemerson Master, ngunit nang magsimulang umangat ang Hemerson Master sa posisyon, ang kanilang relasyon ay bahagyang nagkalayo. May low-tier spiritual body lang si Francis, kaya gaano man kalakas ang kanyang battle conscience, ang kanyang kinabukasan ay magiging limitado. Maaari ka pa ba niyang pagbabantaan, isang inner disciple? Magagawa ba niyang banta ang isang elder? Hindi magandang sakta ng dalawang vice head ng sabay-sabay. Maging ang iyong guro, ang Hemerson Master ay pag-isipan ito ng mabuti. Mariing sinabi ni Vice Deacon Wang. Dalawang vice heads. Ibig mong sabihin. Bahagyang nagbago ang boses ni Roldan. Halatang alam niyang totoo ang sinabi ni Vice Deacon Wang. Maaaring malakas ang battle conscience ni Francis, ngunit limitado ang kanyang kinabukasan. Ito ay tulad ni Lord Gaius noong siya ay bata pa. Nakipaglaban siya sa Hemerson Master noon, ngunit gaano man kalakas si Lord Gaius noon, nasa ilalim lang siya ng clan. Walang itinago si Vice Deacon Wang at sinabi niya sa kanila kung paano pinagtatalunan ng dalawang vice head si Francis. Parehong vice head Gord at vice head Zhang. Gusto Francis. Bamukha ang panga ni Roldan at agad na nakaramdam ng kawalan. Bilang isang inner disciple, halatang alam niya kung gaano kalaki ang awtoridad ng dalawang vice heads na ito. Ang dalawang ito ay isa sa pinakamahusay na array master at pill master ayon sa pagkakabanggit at marami silang naiambag sa clan. In terms of power and authority, nasa baba lang ang dalawa sa elders, pero nung nagsama silang dalawa. Maging ang mga elder ay kailangang pag-isipang mabuti. Ang pinakamahalagang punto ay ito. Hindi sinabi ni Hemerson Master sa kanila na sugpuin ang mga disipulo ni Lord Gaius. Bilang elder ng clan, si Hemerson Master ay nasa true spirit realm at hindi niya sinasadyang sugpuin ang ilang mga disipulo na walang gaanong talento. Tungkol sa mga aksyon ni Roldan, ang tanging ginawa niya ay tahimik na sumang-ayon. Kung walang suporta ng elder, malinaw na hindi makakalaban ni Roldan ang dalawang vice head, ngunit hindi ito ang katapusan. Maaaring hindi niya maasikaso ang mga ito ng diretso, ngunit simple pa rin para sa kanya ang pagtanggal ng ilang langgam sa pamamagitan ng panlilinlang. Pagkatapos ng labanan, nagpakawala ng mahabang hininga si Francis at lumapag sa tabi ng kanyang dalawang kapatid. Congratulations Brother Francis! Naiinggit mo ako sa pagiging isang kapalit na inner disciple. Si Prinsesa Myra ang unang lumapit at bumati. Kasabay nito, hindi niya maiwasang suriing muli ang kabataang nasa harapan niya. Brother Francis, hayaan tayong lahat na huminga. Nakakatuwa ang labanan noon. Gumawa ng milagro si Brother Francis. Lumapit ang iba pang bagong papasok na mga disipulo upang purihin si Francis. Ang Broken Moon Clan ay nakakuha ng kabuoang 22 disipulo at binibilang si Yuan Hao na kinuha, mayroong 21 na naging panlabas na disipulo at sa 21, si Francis ang unang naging kapalit na panloob na disipulo. Obviously, may iba na puno ng sama ng loob. So paano kung isa siyang substitute inner disciple? Hindi pa nga siya nakakarating sa 9th rank ng Consolidated Realm. Hindi na magtatagal bago natin siya maabutan. Low-tier spiritual body lang ang mayroon siya. Si Asher, na may pinakamataas na cultivation sa mga bagong papasok na disipulo, ay nakabawi mula sa pagkabigla. Sa totoo lang, kahit siya ay nabigla sa performance ni Francis at kailangan niyang aminin na si Francis ang nagtayo ng kanyang dominasyon. Ito ay halos tiyak na hindi maraming tao ang makakasakit sa kanya mamaya. Nagtagumpay na naman siya. Malamig na bumantong hininga si Rochelle, ngunit may kaunting saya sa kanyang puso. Mula sa pananaw ng mga bagong disipulo, nanalo si Francis kahit na mas mahina siya at nagpakawala siya ng hininga para sa kanilang lahat. Hanggang sa umalis ang lahat ng tao ay binati ni Francis sina Gover at Vince. Parehong komplikadong tumingin sina Gover at Vince sa kabataang ito sa harapan nila. Bukod sa guilt, may pasasalamat din sa kanilang mga puso. Dahil nawala si Fredrin, mukhang hindi na siya mahihirapan para kay Kuya Vince. Ngumiti si Francis kay Vince. Matapos maging isang kapalit na panloob na disipulo, lumipat si Francis mula sa kung saan nakatira ang mga normal na disipulo.
Sa mga panlabas na disipulo, ang kapalit na panloob na mga disipulo ay tumanggap ng pinakamahusay na paggamot at mayroon silang sariling mga patio. Higit pa rito, tumaas din ang mga resources na natanggap nila mula sa clan. Pagkatapos ayusin ang kanyang mga gamit, bumalik si Francis sa Grasswood Division. Ngunit ang matandang si Gord ay gumagawa ng isang batch ng mga table tasks ngayon at sinabihan niya ang isang tao na sabihin kay Francis kung ano ang gusto niyang sabihin. Sinabi ni Vice Head Gord na bibigyan kanya ng isang araw. Sabi ng messenger. Day off. Bahagyang nagulat si Francis. Ngunit ang pag-iisip tungkol sa aking matandang si Gord ay malamang na naisip na siya ay nawala at binibigyan niya siya ng oras na ito upang magpahinga at magpagaling. Sinabi din niya sa akin na bigyan ka ng ilang bagay. Iniabot ng messenger ang ilang gamit. Blood Healing Pill. Bone Regenerating Pill. Kakaiba ang ekspresyon ni Francis. Mula sa mga tabletang ito, makikita kung gaano kalubha ang akala ng matandang si Gord na siya ay nawala. Ang Blood Healing Pill at ang Bone Regenerating Pill ay parehong mamahaling bagay na hindi ibinebenta sa mortal na mundo. Pinagaling ng Blood Healing Pill ang mga panloob na pinsala. Hanggat ang isa ay hindi malubhang nasugatan, maaari silang gumaling ng mabilis. Maaaring i-connecte ng Bone Regenerating Pill ang mga sirang buto at dagdagan ng gastos sa pagpapagaling. Mayroon ding Marrow Cleansing Pill. Naglabas ng pill ang messenger na may inggit. Marrow Cleansing Pill. Bumilis ang tibok ng puso ni Francis. Narinig na niya ang epekto ng tabletang ito. Maaaring baguhin ng Marrow Cleansing Pills ang mga katangian ng isang tao. Narinig pa ni Francis na ang Marrow Cleansing Pill na ito ay nagpapataas ng pagkakataong makapasok sa Ascended Realm mula sa 9th rank sa isang tiyak na antas. Matapos inumin ang tabletang ito, bahagyang natuwa si Francis. Ang matandang lalaki na si Gord ay nagbigay ng pildores na kasing halaga nito sa kanya. Kung ang mga disipulo sa half-step na Ascended Realm ay kumain ng Marrow Cleansing Pill, mayroon silang 10 hanggang 20% na mas maraming pagkakataon na matagumpay na makapasok sa Ascended Realm. Sa parehong araw, bumalik si Francis sa sarili niyang patio at agad niyang nilamon ang Marrow Cleansing Pill. Ang enerhiya ng Marrow Cleansing Pill ay kalmado at ito ay dahan-daang natunaw sa kanyang mga organo. Ang buong proseso ay parang tubig na kumukulo, mabagal at matatag. Malinaw, ito ay dahil ang kanyang Silver Wall technique ay umabot sa peak 8 level. Dahil dito ay mas malakas ang kanyang katawan kaysa sa iba na nagbigay daan sa kanya na makatiis ng mas maraming enerhiya. Ang Marrow Cleansing Pill ay hindi kalmado sa mga normal na tao. Inilipat ni Francis ang Returning Breath technique at Silver Wall technique ng sabay-sabay para uminom ng gamot. Isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa buong katawan niya. Naramdaman ni Francis na ang kanyang mga katangian ay binago at pinagbubuti ng Marrow Cleansing Pill. Nag-concentrate siya at naramdaman ang pagpintig sa loob ng kaliwang mata niya. Pang! 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 Lalong naging halata ang pagpintig mula sa kanyang kaliwang mata at nagpadala ito ng mainit na pakiramdam sa kanyang buong katawan at sumanib ito sa enerhiya mula sa Marrow Cleansing Pill. Mukhang ang misteryosong kaliwang mata ay may kakayahan din na pagbutihin ang aking mga katangian. Ang hula ni Francis ay lalong napatunayan. Noong una, normal lang ang pangunawa niya. Ngunit pagkatapos ng pagsanib ng kanyang kaliwang mata, unti-unting nagbago ang lahat. Ang dating normal na katawan ay nagsimula na ring magbago. Kung ang mata na ito ay nagmula sa isang sinaunang Diyos, paano nito papayagan ang may-ari nito na magkaroon ng normal na katawan? Siyempre, bago ito makabawi sa kanyang sukdulan, pag-iibayuhin nito ang talento ng may-ari nito hanggang sa ang may-ari nito ay kayang pamunuan ang mundo. Pang! Pang! Naramdaman ni Francis na ang pakiramdam mula sa kanyang kaliwang mata ay mas malakas kaysa dati at ang bilis ng pagsipsip ng enerhiya ng Marrow Cleansing Pill ay tumaas ng husto. Makalipas ang kalahating oras, isang layer ng mabaho, itim, malagkit na likido ang lumitaw sa katawan ni Francis. Sa loob ng sukat ng kaliwang mata ni Francis, ang sinag ng liwanag ay umabot sa 8 talampakan 4. Naramdaman ni Francis na tumaas ang kanyang mental energy at ang kanyang katawan ay dumaan sa isang malaking pagbabago. Sa sandaling ito, 1/4 lang ng enerhiya mula sa Marrow Cleansing Pill ang naabsorb. 121.
Dahil sa pagbabago sa kaliwang mata ni Francis, ang epekto ng paggamit ng Mero Cleansing Peel ay mas mahusay kaysa sa inaasahan. Kapag may kumain ng Mero Cleansing Peel, kadalasan ay naglalabas sila ng isang layer ng malagkit na likido, ngunit nagbibigay ng tatlo si Francis. Sigurado si Francis na ang misteryosong kaliwang mata ay may parehong epekto sa Mero Cleansing Peel at mapapabuti nito ang kanyang mga katangian. Ngunit nangyari ito sa paglipas ng panahon. Sa sandaling ito, hindi lamang sumanib ang epekto ng kaliwang mata sa Mero Cleansing Peel, mas napabuti pa nito ang kanyang katawan kaysa sa kung ano ang gagawin ng tableta lamang. Ang unang layer na inilabas ay ang pinakamabaho at ang dalawa pa ay naging mahina. Nang mailabas ang pangalawang layer, naramdaman ni Francis na ang kanyang silver wall technique ay umabot na sa limitasyon ng 8th level at isang hakbang ang layo mula sa 9th. Gamit ang pagkakataong ito, ganap na nai-circulate ni Francis ang silver wall technique at na-absorb hanggat kaya niya. Ang kanyang silver wall technique ay tuluyang nakapasok sa ika-9 na antas ng ang third layer ay nailabas. Tuwang-tuwa si Francis, naabot niya ang ika-9 na antas ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ito ay isang clan, ang mga mapagkukunan na nalampasan nito sa mortal na mundo. Ang Pildores na binigay ng Vicehead ay lubos na nagbago sa kanya. Ang mas mataas na naabot sa pagpapalakas ng katawan, mas mahirap itong umunlad. Matapos maabot ang 8th level, ang Silver Wall Technique ay mas mahirap pahusayin kumpara sa iba pang mortal na kasanayan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi maraming mga panlabas na alagad ang nakatuon sa pagpapalakas ng katawan. Ang tanging isa sa mga panlabas na disipulo na maihahambing sa katawan ko ay si Horace. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Francis nang tumaas ang kanyang kumpiyansa. Kasabay nito, siya ay labis na umaasa sa huling dalawang antas ng Silver Wall Technique. May kabuuang 11 level sa Silver Wall Technique at kapag ang isa ay umabot sa 10th level, nangangahulugan ito na ang katawan lamang ang nakarating sa Ascended Realm. Ang ika-11 na antas, katawan ng pagiging perpekto mahirap sirain. Si Francis ay nasa 9th rank at kaya niyang talunin ang mga nasa 9th rank ng Consolidated Realm sa pamamagitan lamang ng kanyang katawan. Mula sa dugo hanggang sa buto hanggang sa mga ugat hanggang sa mga organo, ang katawan ni Francis ay mas malakas kaysa sa mga nasa parehong ranggo. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang Azure Light ay umabot sa 8 talampakan 8. Ang Mero Cleansing Pilo ay nagpapasok sa kanya sa mga huling yugto ng ika-8 ranggo ng Consolidated Realm. Dahan-dahang nagpakawala ng mahabang hininga si Francis at tumayo pagkatapos ng 2 oras na pag-upo. Sikat na ang araw sa labas. Tumayo si Francis at naglakad patungo sa Grasswood Division. Sa daan, pumunta siya sa lugar ng trabaho ni Gover at Vince. Si Vince ay nagbubuhos ng tubig, isang trabahong mas madali kaysa dati. Brother Hanford, pagkatapos mong itatag ang iyong lakas, ang mga panlabas na disipulong ito ay naging higit na nakakulong. Ngumiti si Vince. Bagamat marami pa ring ginawa si Vince, walang nang-aapi sa kanya. Tumango si Francis at tinungo kung nasaan si Gover. Nandito siya. Natigilan si Lambert nang makita niyang lumitaw si Francis. Mula nang matalo ni Francis si Fredrin at maging isang kapalit na panloob na disipulo, si Lambert ay naging puno ng takot. Sinadya ni Francis na lumapit at kausapin si Gover. Salamat kay kapatid na Hanford, kahit mahirap ang trabaho ko, walang nang ahas na gumawa ng anumang gulo. Puno ng pasasalamat si Gover at tinapik ang balikat ni Francis. Matapos makita ang kanyang dalawang kapatid, nagpakawala ng hininga si Francis. Hindi nagtagal, dumating siya sa Grasswood Division at nakita niya si Vicehead Gord. Ano ang pakiramdam kahapon? Tumawa ang matandang si Gord. Huminto si Francis, pagkatapos ay agad na tumugon, salamat kay Vicehead Gord, napakaganda ng epekto ng Mero Cleansing Peel. Puno siya ng pasasalamat. Ang presyo ng Mero Cleansing Peel ay masyadong mataas, at para sa mga nasa ibaba ng Ascended Realm, ang tabletang ito ay lumitaw lamang sa kanilang mga panaginip. Anong Mero Cleansing Peel? Tinatanong kita kung ano ang pakiramdam na hamanin ang isang kapalit na inner disciple. Binigyan siya ng matandang si Gord ng puting mata. Bilang isa sa mga pinakamahusay na Peel Master sa clan, ang Mero Cleansing Peel ay hindi gaanong para sa kanya.
Agad na naunawaan ni Francis na hindi alam ni Vice Head Gord na nanalo siya. Ang lakas ng kapalit na panloob ng mga disipulo ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Kung ako ay bahagyang pabaya, natalo na ako. Napabuntong hininga si Francis. Tama na. Ang matandang si Gord ay patuloy na tumatango-tango, ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon matapos marinig ang huling bahagi. Teka. Sinasabi mo ba na hindi ka natalo? Si Prinsesa Myra at ang iba pang mga panlabas na disipulo ay maaaring sabihin sa iyo na ito ay totoo. Ngumiti si Francis. Bagamat alam ni Myra ang katotohanan, hindi siya nang ahas na ipasa ang balitang ito sa matandang si Gord dahil gusto ng huli na matalo si Francis, para tumuon siya sa paggawa ng tableta. Gaya ng inaasahan, hindi ito pinaniwalaan ng matandang si Gord at tinawag si Myra. Sa ilalim ng nakamamatay na mga mata ng Vice Heads, mahina lamang na mautal si Myra, talagang tinalo ni Brother Francis si Fredrin. Ito ay isang malapit na labanan. Malapit na labanan. Medyo gaman ang pakiramdam ng matanda na si Gord, ngunit nagulat pa rin siya. Alam niya kung gaano kalakas ang taglay ng bawat kapalit na inner disciple, lahat sila ay nasa half-step ascended realm. Anong ranggo ang inilagay sa kapalit na panloob na disipulo? Casual na tanong ni Vice Head Gord. 13. Maingat na sinabi ni Myra. Takot siyang maanod sa galit ng matandang si Gord. Ano? 13. Halos malaglag ang panga ng matandang lalaki na si Gord habang nakatingin kay Francis na parang nakatingin sa isang halimaw. Kung natalo ni Francis ang 20th ranking outer disciple, masasabing maswerte siya, ngunit ang kalaban ni Francis ay 13. Sa pagkaalam ng katotohanan, ang matandang si Gord ay labis na natuwa ngunit nalungkot sa parehong oras. Nagpa siya ang matandang si Gord na huwag na itong banggitin muli. Pagkatapos ay binigyan niya si Francis ng ilang gawain, sa pagkakataong ito ay binigyan niya si Francis ng ilang libro para sa paggawa ng tableta. Ang mga aklat na ito ay pawang kaalaman sa paggawa ng tableta sa pundasyon, ngunit mas malalim ang mga ito kaysa sa gabay sa mga nagsisimula para sa paggawa ng pil. Ang bawat isa sa kanila ay mahirap intindihin gaya ng Pil Flame Heart Manual. Bukod dito, pinahintulutan din ng matandang si Gord si Francis na hayaan ang huli na panoorin siya sa pagpino ng mga table tasks. Ang ilang mga Pil Masters ay lahat ay may kanya-kanyang trick at bukod sa kanilang mga disipulo o mga personal na katulong, walang nagbabantay lalo na't ang matandang si Gord ay isa sa mga pinakamahusay na Pil Master sa clan. Ang paggawa nito ay nangangahulugan na si Francis ay may parehong pagtrato sa mga disipulo ng matandang lalaki na si Gord. Upang ipakita ang kanyang paggalang at mabuting kalooban, pinahintulutan din ni Joven si Francis na makita kung paano niya pinino ang mga table tasks. Mabuti yan, mayroon akong ilang mahahalagang table tasks na kailangan kong pinuhin ngayon. Tumango si Vice Head Gord at nangangahulugan ito na pagmamay-ari niya si Joven ng isang pabor. Tulad nito, lumakad si Francis sa landas ng paggawa ng tableta. Sa mga sumunod na araw, ang ginawa niya ay panoorin ang proseso. Ang mga pills na ginawa ni Joven ay mas simple dahil ang kanyang kakayahan ay hindi kasing lalim ng matandang si Gord at kailangan niyang turuan si Prinsesa Myra ng sabay. Nakinabang din ito kay Francis, nakakasama niya si Myra araw-araw at natuto ng ilang tip at trick sa paggawa ng tableta. Ipapaliwanag din ni Joven kung ano ang kanyang ginagawa minsan at habang natututo sila, si Myra ay nagtatanong ng maraming tanong habang si Francis ay nanatiling tahimik sa halos lahat ng oras. Lihim ding binabantayan ni Joven si Francis at napagtanto niya na ang huli ay lubos na nakatutok nang buksan niya ang apoy at ilagay sa mga halaman. Kahit na si Francis ay hindi nagtanong ng maraming tanong, ang mga tanong na itinanong niya ay mahalaga lahat. Sa araw, pinapanood ni Francis si Joven na nagpurify ng mga table tasks at paminsan-minsan ay pinapanood din niya ang matandang si Gord. Ang pamamaraan ng huli ay mas komplikado at ito ay isang malabo sa mga mata ng mga manunood. Mas nagustuhan ni Francis ang relung Joven Refine Pills dahil simple at madaling matutunan ang estilo niya para sa kanya iyon syempre. Matututo si Francis sa paggawa ng tableta sa araw at magtanim sa gabi. Pagkatapos mag-hangout sa pill refining room ng napakatagal, makakakuha pa siya ng isa o dalawang low-class na spiritual pill kung siya ay mapalad at ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga nasa consolidated realm.
Pagkalipas ng 4 hanggang 5 araw, sinimulan ni Jovan na subukan kung paano umuunlad sina Myra at Francis. Sinasagot ni Myra ang karamihan sa mga tanong, habang masasagot ni Francis ang lahat. Napabuntong hininga si Jovan sa loob ng kanyang puso at kailangan niyang aminin na si Francis ay may mas mataas na talento kaysa kay Myra sa mga tuntunin ng paggawa ng tableta. Habang nagsimulang mag-aral ng tableta si Myra na medyo mas mahaba kaysa kay Francis, hindi siya kasing husay ni Francis. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na masama ang kanyang talento. Sa totoo lang, ang talento ni Myra sa paggawa ng tableta ay mas mataas kaysa sa nakita ng karamihan sa mga Pillmaster na si Jovan at siya ay napakasipag sa pagtatrabaho. Tita. Kabisado ni Francis ang lahat ng nakita niya, kaya paano ako magiging mas mahusay kaysa sa kanya sa mga tuntunin ng kaalaman. Maaaring hindi siya mas mahusay kaysa sa akin sa mga tuntunin ng pagpino ng tableta. Ayaw pa ring aminin ni Myra ang pagkatalo. Nang marinig ito kahit si Jovan ay nadama na ito ay lohikal. Maaaring kabisaduhin ni Francis ang lahat ng kanyang nakita, kaya hindi siya kayang talunin ni Myra sa mga tuntunin ng kaalaman, kahit na si Jovan mismo ay maaaring hindi. Ang ikalawang araw, sa loob ng pill refining room. Ngayon, gusto kong gumawa kayong dalawa ng isang batch ng mga table tasks. Hindi ako magbibigay ng anumang direksyon o tulong. Sabi ni Jovan sa dalawa. Ang pill na dadalhin mo ay ang blood pill, maaring bihira lang ito sa mortal world, pero eto, super low tier pill lang yan, kaya pwede mo nang subukan. Nang marinig na talagang magpipino sila ng mga table tasks, bahagyang natuwa si Francis. Ang blood pills ay ang eksaktong ibinigay ng sekta ng Hanford bilang gantimpala noon. Ang pill na ito ay maaaring magpapataas ng cultivation ng isang tao, ngunit halos wala itong silbi para sa mga nasa ikapitong ranggo ng Consolidated Realm o mas mataas. Sa clan, ang mga tabletang ito ay basura, ang tanging gamit nila ay para maging pamilyar ang mga disipulo sa paggawa ng mga tabletang ito. Hindi mapigilan ni Francis na mapabuntong hininga na ang mga panimulang punto ng dalawang mundo ay masyadong magkaiba. Sa loob ng pill refining room. Inilabas ni Jovan ang lahat ng mga mapagkukunan at inilatag ang mga ito upang makita kung gaano kahusay ang mga pills learners na ito. Pwede muna si ate yon. Ikinaway ni Francis ang kanyang mga kamay. Sinimulang ayusin ni Myra ang mga materyales at sinimulan ang apoy. Ang pangunahing punto sa pagpino ng mga table tasks ay pagkontrol sa apoy, ang lakas ng apoy ay direktang nakakaapekto sa pagpino ng tableta. How? Sa proseso ng pagkontrol sa apoy, ang apoy ay biglang namatay at ang pill furnace ay bahagyang nanginag. Sumigaw si Myra at susubukan na sana niya itong iligtas, ngunit isang asher na usok ang lumitaw at naglabas ng kakaibang amoy. Parang may umutot. Hindi napigilan ni Francis na matawa. Namula ang mukha ni Myra dahil sa kahihiyan, anong tinatawa-tawa mo? Kung may kakayahan ka, gumawa ka ng isang batch. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.